kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang pagayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. At bago ko po ipagkaloob sa inyo si Pastor Leonides, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong patuloy na nakikinig ng kanyang mga tunay na aral ng katotohanan. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga. Kaya, ang sabi ng Biblia, gumising na kayo bago tayo dasnan ng dilubyo, kamatayan. Dahil yan ang sinabi ng banal na Espiritu rito. Ilang buwan nang nakararaan, saka pala kayo magsisi pag kayo naghihingalo na. Saka pala kayo tatawag sa Diyos pag kayo'y nabibingit na sa kamatayan. Alright, so dahil sa pabayaan ng mga namamahala, maging sa relihiyon, maging sa pamalaan, sisisihin kayo ng Diyos yan. Dahil sa kapabayaan nyo, tungkulin nyo, lumagay kayo sa tungkulin, hindi man pala kayo matatalino. Okay? Kung sinunod nyo sana yung batas ng Diyos noong panahon ni Moises, doon sa Deuteronomio 1:9, kung sinunod nyo sana ito, na naranasan ni Moises, sana hindi kayo nagkaganyan, naipit na kayo sa alanganin. Basahin nga. Deuteronomio Kapitulo 1, talatang 9. Humirang ng mga katulong. Yun lang pabagat eh. Alam na ninyo na hindi kaya ng isang tao ang mamamahala. Kagaya ni Moises, hindi niya kaya mag-isa ang mamahala. Tandaan nyo, kaya humirang siya ng katulong. At anong klaseng katulong? Anong kwalifikasyon ng mga katulong? Basahin mo. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos, at narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangako niya sa inyo. Paanong madadala kung mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo. Sige. Kaya hindi niya kayang ayusin ang mga pagkakalitan, mga problema, pasan, suliranin sa buhay. Hindi niya kaya mag-isang pamahalaan ang maraming tao na kamukha ngayon. Kaya hiniling pa rin niya na paramin pa ang tao. Pero ngayon, kabaliktad na. Pagbabawas na ng mga tao dahil dyan sa problema na yan na hinaharap ninyo. Tuloy mo. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi. Ano ang kwalifikasyon na hinahanap ni Moises noong panahon niya? Kilala sa bayan, may kakayahan mamahala, marunong, matatalino, parang gano'n. Dahil yun na kailangan. Meron bang ilagay sa pamahalaan ng bobo? Alright. Wag, matatalino kayo. Puro English kayo na puro English eh. Alright. Matatalino na kayo. Kaya noon pa, pinula na kayo ni Erap eh. English kayo ng English. Wala naman kayo nagagawa. Ganoon din si Lito Lapid.
Puro kayo English, ang English dyan sa Malacanang. Ayan, problema dumating sa inyo dahil puro kayo mulala. Tanga. Pinasukan kayo ng problema. Hindi nyo alam. Paano kayo naging matalino? Paano niya alaman na mapanganib ang darating? Wala naman kayo kasing propeta. Dahil noong unang panahon, lahat ng hari may propeta. Tandaan nyo. Ha? Para ang propeta ay ihayag niya ang mga panahong darating. Kasi binaliwala nyo ang mga propeta, di ba? Pinatay nyo mga propeta, yung mga magulang nyo. At yan na namanan yung ugali. Pagpapatayin nyo mga propeta, hindi paniwala ng mga propeta. Kaya walang magbigay ng babala kung ano ang darating na sakuna. Kamukha yung baksin, di ba sakuna yan? Alright. Ngayon, mag-isip-isip na kayo ha. Bakit tinanggap nyo yung baksin? Ay panganib pala. Oh, mulala kasi kayo. Wala kayong pinagtanungan ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu, alam niya ang panahon darating at alam niya ang panahon panganib. At yan, ibinibigay niya sa mga anak niyang pinamamahalaan upang maging alerto at aktibo. Alright. Para ipagtanggol ang kanilang bayan. Yan ang turo ng Panginoon at turo ng Amayan. Kaya kung nilalipusta nyo ngayon yung pamamaraan ng Diyos, dahil gusto nyo ang inyong pamamaraan, o ngayon, naligaling na kayo, nababalisa na kayo, dahil nangangamatay na kayo, dahil yan ngayon ang nangyari pag kayo ay sumuway sa utos ng Diyos. Sa halip na paramihin kayo, palilipol na kayo. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanyang suna sa bundok ng Gerizim noong panahon ni Moises. Basahin. Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 63. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Oh, bakit kayo ngayon ay palipol kayo? Dahil hindi nyo alam na yung COVID na yan na sinasabi nyo, sakit. Hindi nyo alam na panganib yan. Paano walang nagsasabi na panganib yan? Di po, hinayagan natin sila bago dumating yung COVID na yan, naghayag na kami naghayag halos araw-araw, walang nakinig sa amin. Kaya nga, hindi sila nakikinig sa mga propeta. Yan ang dahilan. O 200,000 tao yung napahamak at nagkakamatay. Mahigit 200,000 tao. O sinong sisihin nyo ngayon sa kamatay na marami? Gobyerno! O kayo na mismo, dahil kayo ang tumanggap Pati yan mga tao. sa baksin na yan. Yan sa COVID na yan na sinasabi nyo na mapagaling ng baksin. Wala naman palang nagawa yung baksin nyo. Ngayon, pinagsisisihan na ninyo dahil nangangamatay na ang maraming tao. Wala na kayong magawa. Ay, nagtuturoan na sa Kongreso ngayon kung sino yung mananagot talaga. So, kanya-kanya ngayon naman ligtas. Kanya-kanya naman pakulo. Kanya-kanya naman katwiran para makalusot kayo, para kayong mga igat. Nahuli na kayo. Palusot pa kayo ng palusot. Gagawa na kayo ng gimmick para makalusot kayo. O sino dapat sisihin yan? Sino nagtanggap ng vaccine dito sa Pilipinas? Duterte, tsaka si Duque. O bakit hindi? O sige naman yun. Sila yung nag-umpisa niyan eh. Sila rin ang nag-umpisa. O bakit kayo pumirma? Akala ko, kayong mga Senado, Kongreso, mambabatas kayo. Sila rin ang nag-aproba. Inaproban nyo. So, kampante kayo kasi sa posisyon ninyo. Hindi nyo ginamit ang utak nyo. Hindi nyo ginamit ang inyong talino. Kasi hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Tandaan nyo Hindi ba yung Biblia yan nung una pang panahon ay nalikha na?
Bakit binabaliwala nyo kasi ang Biblia? Wala silang paniwala sa Biblia. Wala kayong paniwala sa Biblia. Hindi lalo na kaming walang paniwala sa inyo. Dahil ang Biblia, itinuturo niya ang wastong daan. Tandaan nyo ng kaligtasan. Dahil yan ang tinuro ni Kristo. Alright, basahin mo. 16:13 ng San Juan. Itong Espiritu Santo na ito na sinasamba ni Jesus, hindi nyo sinamba at hindi nyo pinawalaan dahil pinagpilitan nyo ang pagsamba sa rebulto. May nagawa ba yung rebulto na yan sa hula? Nakahula ba ang mga rebulto na yan? Hindi ba yung manghula, mga propeta? Asapan natin ang pangalan ng mga medium. Basahin nyo ang meaning ng medium sa dictionary para malaman nyo. Galing pa naman ninyong sa edukasyon. College na kayo. Medium lang hindi nyo alam ang ibig sabihin. Propeta lang hindi nyo alam kung ano ibig sabihin. Paano kayo na maging matalino ngayon na qualified? Nag-aral man din kayo. Ang diploma nyo, ang laki-laki. Pero yan ang nagpabagsak sa inyo. Dahil kunyari matatalino kayo, wala naman kayong alam, bubo pala kayo. Kaya nga, sabi ni Pablo, hanggang kailan kayo mga musmus, magsisiibig sa inyong kamusmusan. Haring Salomon po yun. Haring Pablo, Galatia 3:1. Ito mo ng Juan Kapitulo 16, talatang 13. Sige. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Papatnubayan, ng buong katotohanan. Dahil yung espiritu na yan ang tinatawag na patron ng sino man sa inyo. Bayan, may patron. Yung patron na yan ang mamahala sa inyo. Bilang patron, tungkulin niyang pamahalaan kayo at iligtas kayo. Yan ang patron. Hilig-hilig naman kayo ng patron. Wala naman kayong alam tungkol sa patron. Alright, sintuloy mo. Dahil may kung siya ang espiritu ng katotohanan, ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. o yan ang espiritu ng katotohanan. Ano ang kanyang marinig na usap-usapan sa mga bansa, kahit na anong klaseng bansa, Europe man, Amerika man, California man, Canada man, ano man pinag-usapan yan, marinig niya. Tandaan nyo, dahil hindi bingi ang mga espiritu, dahil sila ang nilagay ng Diyos na supervisor. Tandaan nyo, naintindihan nyo supervisor, mag-manage ng kaligtasan sa tao at gagamit siya ng tao na propeta. At nung ginamit na propeta na yun na siyang si Jesus, anong ginawa ng inyong mga magulang? Pinatay nila. At ganun din ang ginagawa nyo ngayon. Binabaliwala nyo ang mga propeta. O medium. Ano kayo klaseng tao? Matatalino ba kayo talaga? Wala kayong paniwala. Sarili niya pinaniwala nyo. Ngayon, napahamak na kayo. Magsisisihan na naman kayo. Tapos palusutan na naman. Pagkatapos umpisan nyo ang kaso, mag-imbestiga. Wala naman malulutas ang investigasyon ninyo. Ano ba kayong klaseng tao? Abnormal. Sige, basahin mo yun, yung Galatia. Galatia Kapitulo 3, talatang 1. O mga mangmang na taga Galatia. Palitan natin. O mga mangmang na taga Pilipinas. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? O sige, bakit nyo pinako sa krus si Jesucristo? Dahil siya ang propeta ng tagapagligtas ng tao
Ayaw ninyo ang propeta. Pinatay ng mga magulang yung propeta. Hanggang ngayon, yan ang kogolin ninyo. Hindi paniwala ng mga propeta. O ayan ngayon, kayo, mapahamak na. Tandaan nyo Samantala, yung propeta namin, sinabi niya, nung dumating ang COVID na yan, walang magpapabaksin. Sabi niya sa amin, hinayag namin yan, hindi yung pininggan. O ngayon, nabaksinan kayo. Nababalisa na kayo. Hanggang dito, ilan na nabaksinan naghihimatay dito? May mga, Ginagapat mo naman. may mga nailigtas naman tayo mga nabaksinan. Marami na. Marami naman ako nung niligtas na nabaksinan. Tandaan nyo, bakit hindi nyo maligtas ang nabaksinan? Dahil wala kayong Diyos na tagapagligtas. Tandaan nyo. Dahil ang pinaniwalaan nyo, sarili nyo, mga revolto ninyo, yung Diyos na banal na Espiritu ay hindi yung paniwalaan. Pinaniwala po kasi nila yung gobyerno na ang baksin daw ay kaligtasan. Bakit? sa Yung libutan. gobyerno ba? Diyos ba yan? Diyos ng sangkatawan lang yan o Diyos na mga taong makalupa? Ang Diyos ninyo ay tao. Hindi Diyos talaga na Espiritu Santo. Kaya hinatulan na kayo ngayon. Awit 82:1. Awit, Kapitulo. Nilalagay na kayo ang Diyos sa katulan dahil sa katangahan ninyo. Ipinako nyo si Jesucristo hanggang ngayon. Ipinapako nyo pa rin yung mga alagad niyang na tumatayo bilang substitute niya sa panahon natin. Mga propeta, medium, substitute na Jesus yan para ganapin nila ang tungkulin ni Jesucristo. Manghula, magligtas ng mga tao. Dahil pinatay nyo yung original na tagapagligtas. Tandaan nyo O ngayon, may substitute siya. Mga propeta, mga medium, pinapatay rin ninyo, binabaliwala ninyo. Ano kayo klaseng tao? Matatalino ba kayo talaga? O abnormal? Siyasatin nyo sarili nyo kung kayo ay abnormal talaga. Sige, basahin. Awit, Kapitulo 82. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sino ngayon hatulan na? Yun ang papanggap ng mga Diyos, makapangyarihan at tagapagligtas. Mahatulan kayo lahat yan. Bakit? Ituloy mo. Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? Kita nyo na. Magpapasya kayo ng kalikuan? Hanggang kailan magaganap yung pasya na kalikuan? Ituloy mo. At magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Kung sino masamang tao siya ginagalang ninyo. Ano kayong klaseng tao? Yung taong maginoo, matulungin sa kapwa, pinatay ng mga magulang ninyo, at gayon din ang ginagawa niyo ngayon. Manang-mana kayo sa mga pare na pumatay kay Jesucristo. Si Papa ng Roma na siya si Anas, at yung Arsubispo na siya si Caiphas. Sino mga pare na yan? Original na Katoliko Romano. Ayon sa world history. Ito, Biblia ba? Paniwala nyo ang Biblia ay world history? Kung di paniwala niya, mulala kayo talaga. Yan ang original na world history. Biblia. Kung wala silang paniwala sa Biblia, huwag na silang maniwala na may kaligtasan pa. Alright. Ngayon, nabubulgar kayo ng katangahan nyo. Napapahiya na kayo. Wala pa kayo palang silbi. Sabi ni Miranda, kayong masapamalan, wala kayong silbi. Niluluko lang ninyo ang taong bayan. Dahil sabi na San Miguel, binubulsa lang ninyo ang pera ng bayan. At sabi ng Ama, ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Totoo ba yan? O hindi? Kayo makasagot yan. Binahayag ko lang sa iyo ang hatol ng Ama. Kung di maniwala yung Ama na sinasabi ko sa inyo, sige, humirit kayo. Kung ano man plano nyo. Pinakikilala ko na sa inyo ang Diyos. Dahil yan, sabi niya sa akin, ipakilala mo ako sa kanila para wala na silang may dadalan pa sa kanilang kasalanan.
Bakit kailangan natin ng Diyos? Ayaw nyo ang Diyos? Ayaw nyo ang banal na Espiritu? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Yan ang sabi ni Jesus na kailangan sambahin ng tao. Dahil si Jesus sumasamba sa Espiritu. Kayo, anong sinasamba ninyo? Tao? Revolto? Tao no, walang karunungan, walang malay. Mabuti pa si Jesus, tao. Pero matalino, yan ang hinangaan ng mga mayayaman sa buong mundo noong panahon nila. Kagaya ni Rizal na nagmanang kapangyarihan ni Jesucristo, sinabi nila siya ang pinakamatalinong Pilipino. Bakit? Dahil siya ang ginagamit ng Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo na gumagamit sa kanya? Siya ang Ama at si Jesucristo. Tandaan nyo noong panahon niya o sa panahon natin. Sino ngayon ang ginagamit ng Ama at ang Panginoon? Siya sa ninyo. Dahil karugtong lang ang istorya. Itong panahon natin, tandaan nyo naka-line up tayo sa line up ng mga apostol at mga propeta. Yan na. Ngayon, sino ngayon ang pagkatiwala natin sa panahon natin? Diyos ba o tao? Mamili kayo. Kung baliwala nyo, Diyos, yan ang mangyari sa inyo. Dahil yun ang sinabi niya sa San Juan 15:7. San Juan, Kapitulo 15, talatang 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O, kita na. Bakit? Ano sabi niya sa inyo? Dahil kung wala ko, wala kayong magagawa. Sa 5 po, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. O, kita na. Ano nagagawa nyo ngayon? Kung walang Diyos. Maligtas ba kayo sa sarili nyo yan? Karunungan nyo na yan? Dahil ipinako si Kristo sa cross, ipinapako rin nyo ang Diyos sa cross. Dahil ang Diyos ay Espiritu. O, ano yung pinapako? Baliwala nyo ang banal na Espiritu. Yes nyo? Ipinapako nyo muli ang banal na Espiritu. Hindi nyo tanggiligin ang banal na Espiritu. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. San Juan 4:22 hanggang 23:24. Sinasamba ninyong hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ng nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. O, sino nagturo sa inyo na magsamba sa rebulto? Mga pari! Hindi ba, mga paring Katoliko? Na yan din ang ginamatay ni Rizal dahil ayaw niya sumamba sa Espiritu at binawalan si Rizal na magbasa ng Biblia. Nag-abroad pa para magbasa ng Biblia dyan sa Hong Kong. Tandaan nyo Kaya lahat ng mga pari at papa ng Roma, doon silang lahat sa impyerno, yung mga nangamatay. Bakit binawalan nila ang magbasa ng Biblia ang Pilipino? At pinalitan ng pasyon. Ano nangyari sa pasyon ngayon? Na may kantahan pa. Yun lang salitang kamukhay salita ko, di maintindihan yung pagkantahan. Nang si Mga- Judas ay nadulas. Tapos kumakanta kayo, nang si Judas ay nadulas. Nalagas ang kanyang balbas. Kaya mga inutil kayo talaga. Matalino kayo, pag-isip-isip na kayo sa sinabi ko dahil si Jesus, ang kauna ng espiritista sa mundaigdig, ipakilala ko sa inyo na siya si Adan at siya si Abang Abraham, ang mga kauna-unang espiritista, at si Moises,
Siya ang mga kasunod na espiritista. Sumasamba sila sa espiritu. Tandaan nyo ha. At nung panahon ni Jesus, sumasamba si Jesus sa espiritu. Ngayon, sa panahon natin, sumasamba kayo ba sa espiritu? Sa rebulto. Sumagot kayo. Sa rebulto daw. Kaya pala hindi kayo makasagot. Di malayo kayo sa akin eh. Eh, hinihila sa kalsada yung mga rebulto. May nagagawa ba yung rebulto ngayon dyan sa vaccine na yan? Pinaprosesyon pa. Para daw magtakbuhan yung mga COVID. Nagdadrama lang kayo sa kalsada. Mayroon pa prosesyon. Puro drama ginagawa nyo. Para kayong nasa entablado, nasa rasuela. Puro drama, drama. Ha? Doon po sila kumikita ng malaki. Ginawa niyong negosyo ang pangalan ng Panginoon niyong Jesucristo. Tapos sabi niyo, Kristiyano kayo? Kaululan. Tandaan niyo, ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa batas at palantunan ng Diyos. Tandaan niyo. Kaya kayo, mga peking Kristiyano, magbago na kayo, ha? Lumapit na kayo sa Diyos. Dahil kung di kayo lumapit sa Diyos, bahala na kayo sa buhay nyo. Dahil yan ang sinabi ni Jesus. Pabayaan mo yung mga liko. Magpakaliko pa. Bayaan mo yung mga makasalanan. Ito naman po sinabi ng Apostol Santiago sa lahat ng mga relihiyoso. Santiago 1:26-27. Kaya ang relihiyon nyo, peke. Kristiyano kuno. Wala na naman paginabang ang tao sa inyo. Puro kayo perwiso. Nangungwarta lang kayo sa tao. Pinabayaan nyo ang tao pag sila'y may sakit. Si Jesus, pastor yan, tandaan nyo ha. Pag may sakit ang kanyang mga membro, pinagagaling niya sila lahat. Bilang Kristiyano. At ang mga Kristiyano, sinabi niya, sila yung mga Hudyo na original. Pero yung mga Hudyo, balasuwas, sila nagpahamak kay Jesucristo. Dahil hindi pare-pare ugali ng tao. Kahit na Pilipino, may Pilipinong mababait, may Pilipinong tarantado, loko-loko. Kahit na Amerikano, may Amerikanong mababait, may Amerikanong loko-loko. Tandaan nyo ha. Kaya huwag nyo hamakin ang salitang Hudyo na ginagawin, sinasabi ng mga pare, ang mga Hudyo ay makasalanan. Ngayon, Pilipino, idadamay nyo ang lahat ng Pilipino makasalanan. Dahil ang sabi ng balita, Philippines is the most corrupt country in the world. Nadamay kami lahat sa inyo. Tandaan nyo ha, Pilipino, corrupt pala. Ang gagawa ng ilang Pilipino, damay lahat ng tao Pilipino. Paano kayo naging corrupt? Lalo ang Iglesia ni Cristo, corrupt ba yan? Born again, corrupt ba yan? Katolik ba? Corrupt ba yan? Alalahanin nyo kung anong salitang corrupt. Nangungurap. Nangungulimbat. Isang negosyo, pandaraya. Tandaan nyo. Pinagnegosyo nyo ang pangalan ni Jesucristo, kunwari Kristiyano kayo. Tandaan nyo ha. Kilala ko ang tunay na Kristiyano. Siya, si Dr. Rizal Niño, ang tunay na Kristiyano. Namatay siya dahil sa bayan. Dahil sa pagtatanggol sa relihiyon niyang KKK. Alam niyo ang relihiyon ni Rizal? Yun o, KKK. Kakataas-taasang, kagalang-galangang, katipunan. O, mabuti pa yung katipuneros. Nagbuwis ng buhay. Eh kayo, pag mayroong mga api sa bayan, ibibis ba ninyo ang inyong buhay? Tapos tutulala nyo, lang. o Tutulala kaya, lang daw. nagmumulala kayo. Mulala, tanga. Mga ingot. Ay, tiktik yung mga butiki oh. So, marami pa ako sasabihin sa inyo
Dahil sinabi ng Ama sa akin, huwag kang maingay. Panuurin mo lang sila. At ako ang bahala sa kanila. O, yan, babala na yan. Ano kaya mangyari sa inyo? Manunood lang ba kayo? Manunood lang ba ako pag kayo nangamatay na? Hindi po ba nila papasin yung kalangitan? Laging madilim, nagbabadya ng matitinding pagulan. Kaya bili niya sa akin, 3 araw na nakararaan, ha? Huwag kang maingay. Huwag kang iimik. Panuorin mo lang sila. Yun din po yung... Ako ang bahala sa kanila. Okay na. Yun din po yung mensaheng narinig ko kay kapatid na Lady Min. Nakikiusap siya sa lahat ng mga spiritual na kung pwede raw, nahayaan mo nang mangyari yung kalooban ng Diyos, na kung magpaparusa yung Diyos, halimbawa may dumating na malakas na dilubyo, hayaan na muna raw mangyari. Bago sinabi ni Lady Min yan, sinabi ko na sa inyo. Alam mo sinabi ko ba, yung unang Facebook ko, ayaw na Ama buksan ang pintuan niya. Ayaw na niya ang mamagitan. Ayaw na niya pakiusap. Ayaw na niya mamagitan kami para sa inyo. Dahil gusto niya kayo talagang tulasin na. Tandaan nyo, ha? Yung mga medium po na pinapakit ng pastor sa kalangitan, sinasarado yung pinto ng langit. O, guess nyo? Naintindihan ba niyan? Ayaw niya na tumanggap ng mamagitan. Alam yung mamagitan? Yung magsalita, Ama ko, patawarin mo sila. Yun ang taga-mamagitan. Kagaya ni Jesus, namagitan. Hindi na rin pinapakinggan. Bakit? Dahil siya na mismo ang naghiganti sa inyo. Dahil hindi tinatalima ang kanyang ebanghelyo. At yan ang tataboy ninyo. Walang hanggang kapamakan. Nakasulat yan sa Biblia. Basta hindi kayo maniwala sa ebanghelyo, walang hanggang kapamakan ang tatamoy ninyo. Tandaan nyo yan. Naawa kami sa inyo pero ayaw niyan tumanggap ng pamagitan. Tandaan nyo. Pakiusap. Yung mga Muslim country po, mga Saudi, Turkey, at iba't ibang bansa po ng mga Muslim country. Bago sinabi ni Lady Min yan, sinabi ko na sa inyo. Patuloy pong dinidilubyo yung bansang Saudi, Hindi Dubai. ba nakadala sa Biblia hanggang sila'y maubos? Ano po mensahe nyo sa mga bansang Muslim na yan? Magbago na kayo. Ayun lang. Ayun lang, anong lagway nyo, anumang relihiyon nyo, magbago na kayo. Kung hindi kayo maligtas yung relihiyon nyo, lumipad na kayo. Tandaan nyo. Yan lang naman po iniintay sa mga bansang Muslim, sa mga Muslim country. Kahit na yung Katoliko, kung hindi kayo matulungan yung Katoliko, Romano na yan, umalis na kayo dyan. Dahil nag-usap na kami ng Birhen Maria, tandaan nyo, noon pa, 1980s. Alam nyo, sabi niya sa akin, huwag ka mag-alaala, anak. Darating ng panahon, ibibigay ko lahat sila sa iyo. O, kita mo na. Dahil yung inilulo nyo, inang Birhen, nag-usap na kami ng inang Birhen noon pa. Tandaan nyo, ha? At sinabi niya sa akin, huwag daw ako mag-alala. At kayong lahat ay ibibigay niya sa akin. Yan din ang sinabi ng Ama. Paano kayo, sabi niya, mamahala ng mga bansa kung hindi nyo kayang pamahalaan ng sarili nyo? Yan ang sermon niya sa mga alagad ko. So, dahil binigay niya sa amin ang pamamahala sa inyo, kaya namin kayo pamahalaan, makinig lang kayo. Huwag lang kayo maging suwail. Dahil talaga maghari ang Diyos, tandaan nyo. Maghari si Jesucristo. Maghahari ang Banal Espiritu Santo. Kung paniwalaan nyo, hindi. Magaganap yan. Dahil sabi niya sa akin, bago ako maghari anak, 1/3 na lang na populasyon ng daigdig ang matira. Kita na. Gusto mangyari yun? 1/3 na lang na populasyon ng daigdig siya matira bago maghari siya. Bakit? Ay karamihan sa inyo kasi pilosopo Kaya lahat ng pilosopo, papatay niya talaga. Yung walang maniwala sa katotohanan, papatay niya talaga. Sinabi niya sa akin yan.
Ilang beses na niya sinabi dito. Diyan sa Biblia. Nandyan din sa Biblia. Yung sinabi niya sa akin, sinabi rin sa Biblia. 1/3 lang ang matira. Maghari na siya. Ito po, Zacarias, Kapitulo 13, talatang 8. Pakinggan nyo mabuti ha. Yung, At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay may iwan. o kita na. Sino po ba yung mga ikatlo na may iwan? 1/3. O sino sila? Sana kabilang kayo sa may iwan ha. Paano yung mamatay? Na 2/3. Di kayo naawa doon sa namamatay na 2/3. Sigurado ba kayo na kayo ay maiwan? Tandaan nyo ha. Baka po yung nasa yung nasa Apokalipsis Kapitulo 7, yung mga natatakan sa noo. Sila na nga. Lahat na may tatak na sa noo, tandaan nyo, sila ang mabubuhay. Tandaan nyo na. Ito po, Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 3. Basahin po ba natin? Sige. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. Okay, sinaysay ko na yan kung sino yung 4 na anghel na yan eh. Na license to kill eh. Pero may isang anghel na umakyat sa sisikatan ng araw na pinipigilan ng mga 4 na prinsipe na yun na pumapatay. At anong sinabi niya? Upang huwag humihip ang hangin sa lupa, sa dagat man o sa namang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. O, so, yung mga alipin lang ng Diyos ang matatakan. Tandaan nyo kayo ba ay alipin ng Diyos? Kilala ninyo kung kayo alipin o alagad ng Diyos. Alagad lang niya ang matitira. Tandaan nyo sila may tatak sa noo. Dito na rin po siguro darating yung panahon na may hiwalay na yung tupa at kambing. Na yung mga tupa, Hindi nahihiwalay, papatay na nga yung kambing eh. pag nahiwalay, patay talaga. Nagtiktikan ng mga butiki. O ngayon, gusto nyo na mamatay, o bahala kayo. Pero kung gusto nyo mabuhay, magsikap na kayo. Hanapin na ninyo ang Diyos. Habang maaga pa, narito na sa Pilipinas, sinabi ko sa inyo. At narito lang kanyang kaharian. Ayan pamagat ng aking samahan, Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Kung banal kayo, Holy Nation kayo, lumapit kayo. At kayo'y aming tatanggapin. Kahit na sino kayo, basta banal kayo, ayos. Kung kayo makasalanan, disqualified kayo, no entry to the sinners, tandaan nyo. Pero kung handang magbago, bakit hindi? Tatanggapin namin yan. Kagaya ni Pablo, handang nagbago at tinanggap ni Jesucristo. Pero bago siya nagbago, pinarusahan mo na siya, binulag mo na siya, dahil siya'y panatikong Katoliko. At inaapin niya ang mananamba sa Espiritu, yung mga mananamba sa Espiritu sa Damasco, na binabantayan ni Jesucristo. Yon ang nangyari. Gawa, Kapitulo 9, sinabi ko sa inyo, magaganap din ngayon sa panahon natin. Kung sino mga binabantayan ng banal na Espiritu, at guguloyin ninyo. Nasa inyo niya, pasya, kung gusto niyo. Dahil ang Diyos ay buhay, tandaan nyo nagbabantay sa kanyang maalagad. Dahil yun ang kanyang pangako, hindi ko kayo iwanan mag-isa. Kaya ang kanyang mga worshippers, hindi niya iniiwanan. Tandaan nyo
Mateo Kapitulo 28, talatang 20. Sa 18 muna. Sige. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaw niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alright. So, sinabi na namin ang mga bagay na dapat niyong gawin. Basta lumapit kayo, may pagkakatiwala sa mga luklukan ng mga biyaya ng Diyos upang magtamo kayo ng awa at makasumbong kayo Ng biyaya upang tumulong sa panahon ng inyong pangailangan. O sino yung mga luklukan ng biyaya? Malito na naman kayo. Propeta, yung mga luklukan ng biyaya. Medium, kung tawagin. So, hindi nyo alam kahulugan ng medium? Matatalino kayo. Maghanap kayo ng dictionary para mapatunayan nyo. Dahil sabi na nyo sa akin, ang katuwang ng Biblia ay dictionary. Tandaan nyo ha. At world history. O ba't wala na yung world history? Binaliwala ka ninyo eh. Doon sa world history. Doon ang mga naganap nung panahon ni Kristo at panahon ng mga propeta. At sino ang pumatay sa kanila? Nakatala pa ron ang mga pangapangalan nila. Kung basahin naman nyo sa Biblia, nakatala rito ang parusa sa kanila. Tandaan nyo kung ano nangyari sa kanila. Nandito sa Biblia, pero hindi nakalista ang panahon ng kanilang paghahari. Pero sa world history, mayroong panahon na nakasulat doon ang kanilang paghahari. Kaya ang katuwang ng Biblia ay world history at tinatawag na encyclopedia at yung dictionary. Tandaan nyo. Dahil yan ang itinuro sa Diyos sa akin. At ako'y nakaunawa. Kaya ako'y nagsasalita ngayon. Kung ano ang natutuhan ko at nalaman ko, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung hindi ko alam kung sinong may nakakalampas tungkol sa istorya ni Dr. Rizal, pakinggan ko kayo. Dahil walang libro na kinakitaan ko yung kanyang ginawa nung kanyang panahon. Basta nagkasama lang kami, nagsuri ako sa kanya. Dahil wala akong alam ng istorya ng buhay niya. Ang sabi niya sa akin, okay lang, sabi niya. Okay lang daw. O ngayon, may natututuhan ako na konti. Dahil sa nababalitaan ko sa inyo, mga istorya ni Rizal, mayroon naman ako nahayag ng kaunti lang. Pero alalahanin nyo, kasama ko siya sa paggagamot. Dr. Rizal, Dr. Rafael Arcangel, Dr. Lucas, Dr. Habakuk, at Dr. Ariel. Alright, tandaan nyo ha. At marami pa doktor ng kalangitan. Okay? So, itong mga hiwaga na ito na sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo maintindihan at hindi nyo paniwalaan, lumapit kayo. Dahil sabi ni Hari Solomon, mas maganda yung makinig. Para mapatunayan nyo ang katotohanan. Kaysa balibalita, chismis lamang. So, para mapatunayan nyo ang sinasabi namin, lumapit kayo. Handa namin maharapin ang lahat ninyong tanong. Tandaan nyo. Ano man din nyo maintindihan, ilapit nyo. At Diyos ang sasagot. Mga banal espiritu ang sasagot. Tandaan nyo.
Dahil sila naman talaga ang itinalaga bilang konsihales, mga konsilor. Basahin mo. San Juan 14:26. Kung basahin nyo sa Bibliang English, basahin mo sa Bibliang English. Dahil di sila maniwala na mga banal na espiritu at the counselors na ibinigay ng Diyos. San Juan, Kapitulo 14, talatang 26. 26. But the Comforter, O si, ano ang comforter? Kung basahin nyo sa ibang Biblia, the counselor, mang-aaliw, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, we shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, to my remembrance. whatsoever I have said unto you. O si, yan ang maging saksi ni Jesucristo. Yang Holy Spirit na yan na sinasabi. Okay? So, marami ako sasabihin sa inyo. Pero baka malito na naman kayo. Dagdagan ko pa yan. Basta manatili kayo ng kikinig para kayo tumalino. Dahil ako mismo ang tinalaga ng Diyos na magbigay ng kaliwanagan sa inyong nadidimlan na kaisipan. Kagaya ni Jesucristo na siya ang ilaw noong panahon niya, ako rin ang ilaw sa kapanahon natin. Tandaan nyo kaya ang pangalan ng sentro ko, Trono ng Ilaw. Nandyan sa Jeremias yan, basahin ninyo. Ang trono ng ilaw ay siyang tatawaging luklukan ng Diyos. Ano po, huling mensahe na tayo. Sige. Ang ating po nga huling mensahe mula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13 hanggang 17. Sige. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Alright. Kayo, Ano yung sabihin yun? Asin ng lupa. Pampasarap sa buhay. kumbaga sa ulam, siya yung nagpapalasa. Para malasa ang pagmamahalan. Malasa ang pag-iibigan. Bilang asin ay pampasarap sa buhay. Tandaan nyo 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Bilang ilaw, kaya hindi namin itinatago ang aming karunungan na siyang ilaw na magtanglaw sa inyong mga nadidimlan na kaisipan para magliwanag na ang daan ng buhay. Hindi rin niya pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Alright. Ito na. Inilagay na sa wasto ang ilaw sa pamagitan ng YouTube ninyo, Facebook ninyo, Kumakalat na ang paring paliwanagan. maging radyo nyo, paging TV ninyo, pwede na. Dahil yan, Lumiwanag na gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. paano kayo makakita ng mabubuting gawa? Ayaw naman yung lumapit. Lumapit kayo. Sabi niya kanina, di ba? Kayong lahat na nabiligatang lubha, nahirapan na mag-aral ng Biblia, lumapit kayo, sabi ni Jesus, at mag-aral kayo sa akin. Exclusive po ito sa lahat po ng mga mangangaral ng Biblia. Lahat po ng mga mangangaral na walang alam sa talinghaga, misteryo ng banal na kasulatan. Yan ang hamon ni Jesus ng panahon niya. Yan din ang hamon ko sa inyo sa ating kapanahunan. Dahil kasama ko siya bilang Espiritu at yan ang gumagaway sa akin at kaming dalawa ang haharap sa inyo. Kasali ang Ama.
Tandaan nyo, at lahat ng mga banal na espiritu. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. O, kita na. Kaya kami ngayon, ginaganap namin lahat ng tungkulin namin sa Diyos at hindi namin sinisira ang banal na ebanghelyo, kundi tinatanyag namin para sa kaluwalhatian ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ano nakasulat sa kautusan? Hindi ba bagyo, lindol, gera, magaganap lahat dyan. Tandaan nyo. Pero yung gera na sinasabi na Third World War, huwag ninyong pakanasain na maganap. Tandaan nyo yan dahil binanggit ko na sa inyo, hindi makakalabas ang lason na nuclear dito sa daigdig. Tandaan nyo, dahil nakabalot ang daigdig ng isang parang lobo. Nakagitna lang tayo sa loob ng lobo. O isang bote. Kaya walang lalabasan ng hangin. Dito lang sa lupa. Kahit na meron kayong YouTube na pagtataguan, ihukay man ninyo sa lupa ang katawan ninyo, mamamatay din kayo. Dahil yan ay tatagal. Ang laso na yun, tatagal. Tatagal ba kayo ng 1 taon na nakatago? Tatagal ba kayo ng 2 taon na nakatago? At isang pagyanig lang po yan. Matatabunan kayo ng lupa at yung mga Kaya huwag niyong hahamunin ang Diyos na magalit. Kaya nasan kayo magtago? Sabi ko sa inyo, wala kayong pagtataguan. Kaya po sa lahat po ng mga namumuno, Inistorya ko na sa inyo yung plinano niyo magtago doon sa planeta. Saan planeta kayo pupunta? Skylab. Gumagawa pa kayo ng Skylab, magtago kayo doon para gunawin yung mga tao sa Pilipinas. Ngayon, anong nangyari sa Skylab? Nahulog din. Hindi pinayagan ng Diyos kasi masama ang At plano saka isa pa, magdala kayo ng oxygen. Hindi kayo maubos yung oxygen na yan. Gano'ng katagal na abutin yung oxygen yan? Kaya na magbaon kayo ng oxygen, mauubos din yan. Tandaan nyo. Kaya binabalaan ko na kayo kung ano ang plano nyo. Alam ko ang karatnan ninyo. Wala kayong mapagtaguan kapag galit ang Diyos. Okay? At tandaan niyo po, Huwag niyong paghahasan. Anuman kaguluhan ng gawin ninyo, mapahamak lahat ng tao. at tandaan niyo po na sa lahat na namumuno, wala pong nananalo sa gera. Lahat ay talo. Mauubos lahat ng mamamayan ninyo, pati pamilya niyo ay ubos hanggang sa ikaw ay maubos din. Talaga. Walang katutuloy, walang kabuluhan yan. Sabi ni Arin Solomon. Kaya na marami kayo, mauubos din kayo. Tandaan nyo. Ano mangyari ngayon sa lahi ninyo? Magparami na naman kayo. At sa lahat naman po ng mga bansa na dinidilubyo na, ito lang naman po ang naisip parating sa inyo ng Panginoong Jesucristo. Magbago na raw po kayong lahat at huwag nyo siyang itakwil. Itaas nyo po at itanyag ninyo bilang hari ang Panginoong Jesucristo. At lahat ng mga dilubyo na yan na nararanasan nyo, partikular na sa mga bansang Muslim, na si Muhammad ang itinataas. Kung ang Panginoong Jesucristo lamang po ang inyong itataas, matitigil lahat na mga kaparusahan sa inyo. Alright, narinig nyo lahat dyan na marami kami sasabihin. Pero nakukulitan na ako sa aking salita Pero kayo, manhid kayo talaga. Alright, so, unawain nyo lahat ng sinabi ko. Kung meron kayong bagay na hindi maintindihan, magtanong kayo. Nakukulitan man po sila sa atin, naaawa naman tayo sa kanila na sila ginugunaw na halos ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Ako, nakukulitan sa masalita ko dahil wala naman nakikinig. Hindi pa ba pwedeng ang mga mangangaral na lang nila na talagang
tagapagturo nila kaya naliligaw yung mga tao. O magtigil na sila. Bobo lahat ng mga yan. Anong silbi ang pangaral? Wala namang katuturan. Noong unang panahon, dahil yan ang pinanano ng Diyos na ubusin lang ng tao. Pero nung lumitaw si Jesucristo, yon ang hiningi niya sa Diyos na magitan siya na patawarin lahat ng tao dahil hindi alam ang kanilang ginagawa. O guess nyo? Natigil ang gera noong panahon ni Jesucristo. Ngayon, ilan dekada lang nakaraan, dumito na naman yung revolution. Yung first revolution. Naghari po yung mga Romano. Tapos yung Second World War. Tapos paputugin na naman yung Third World War. Maawa kayo sa sarili nyo. Sinabi ko sa inyo. Naghari po kasi yung relihiyong Romano Katoliko. Kaya nagkandagulo-gulo lahat ng mga tao. Kung di bobo yung mga Katoliko, bakit pinatay nila si Jesucristo? Bobo talaga lahat yan. Pamilya ng mga bobo. Okay? So, huwag na kayo magpakabobo, sabi ni Pablo. Kahit na si Haring Solomon. Hanggang kailan kayo mga mangmang magsisiibig sa inyong kamangmangan. Yun po yung sinabi na ating ulit-ulitin ko po sa inyo para matauhan daw po kayo. Sabi ni Dr. Jose Rizal, na sabi po ni Dr. Jose Rizal, ako'y hindi natakot kailanman sa lahat ng mananakop sa aking bayan. Ang aking kinakatakot ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. So, espiritu na yan Bakit nasabi niya yon? Mangmang kayo talaga Kahit po yung Panginoon, sabi rin ng Panginoon, Isaiah 4:6, sabi po dito, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Mangmang talaga. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Yun talaga, pati Diyos pala nagsabi niyan. Kaya yung mga tao po na nagkamatay sa bakuna, araw-araw po kami naghahayag sa social media, huwag kayong magpabakuna. Paano kasi? Pinipilit nila. Kung hindi ka magpabakuna, hindi ka makalabas ng bahay. Ngayon, naglabasan na po yung mga datos ng mga nagkamatay sa bakuna. Yung pala, 100,000 ng mga Pilipino nagkamatay sa bakuna na itinagot, inilihim nila. Naglabasan na po, nasa Senado na. Alalahanin nyo, pananagutan nyo sa Diyos yan. Tandaan nyo Kayo mga promotor ng vaccine. Si Dukil, tsaka si Duterte. Alalahanin nyo, walang makasalanan na pupunta sa langit. Impyerno lahat kayo, tandaan nyo. Kaya magsisi na kayo habang maaga pa. Si Duterte naman po talagang yun ang plano niya at nais niya. Di ba sabi nga niya, wala raw pakinabang sa langit kaya ayaw niya doon. Paano kasi? Nalulung siya sa pera. Napinturan na mukha niya ng pera. Mukhang pera talaga. Ayaw ko sa langit kasi walang pakinabang doon. Ano naman nangyari kay Sarah? May kaso na naman. 500,000 million na. Ano ba yan? 500 million. 500 million. Ninakaw na naman sa Confidential fund. Ano ba kayo klase? Gobyerno Tama ba yung sinabi ni Miranda? Niluluko nyo ang inyong bayan. Nang mag-leak po sa yung kanilang mga pinag-usapan, nag-leak daw. Ano ba ibig sabihin ng nag-leak? Tumagas. Galit na galit sila sa naglabas. Nabutasan yung supot, nangamoy, yung baho. Ganon. Ang naglabas ay taksil daw sa kanila. Hindi nila alam, sila pala yung mas taksil sa bayan. Ang tawag nila doon sa nagsumbong, taksil. Hindi nila alam, mas taksil yung promotor ng sinumbong. Yung mga hari ng kawatan, sila ang taksil talaga. Dahil yung nagsumbong, mayroon siyang konsensya. Na konsensya siya, kamuha ni
nung panahon Gloria. Sino na konsensya na sekretaryo ni Gloria? Hindi ba si De De Lima? yung Hayaten. Bakit sila nag-resign sa Malacanang? Dahil hindi nila hindi matanggap sa kanilang puso ang pagnanakaw ni Gloria sa kahan ng bayan. Nung napalitan po si Gloria, ano sabi naman ni Ninoy Aquino? Wala ng pondo ang Pilipinas. Talaga. Nag-eleksyon. Natalo si Gloria. Nanalo si Noynoy. Nung bumuto si Noynoy, anong deklarasyon ni Noynoy? Ano dineclare niya? Wala ng pera ng bayan. Patay. Nadala pa So, anong ginawa ni Noynoy? Kinulikta na naman lahat yung buwis. Okay, sana nga nagamit nila yung buwis na yun sa wasto, ha? Ano yung buwis kasi? Para sa bayan yun. Buwis para sa bayan. Ang mamahala ay ang gobyerno. Yung palang buwis ay ninanakaw ng taga-gobyerno. Okay? Gusto ba ninyo dagdagan ko yan? Bukas na lang daw. Sige, hanggang dito lamang. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng pastor. Ang aral ng katotohanan ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig. At ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, at paggalang at pagsamba ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoong Jesucristo at sa lahat po ng mga banal na Espiritu. Papuri, pasasalamat at paggalang. Hallelujah, hallelujah. Hosana sa kaitaasan.